Bukod sa magandang isla at dagat, madaming kwento ang matututunan mo dito. Tara na sa Gigantes Island. Good morning! Nandito tayo ngayon sa Bangkal, dito sa Bagsakan ng Bangkal, which is adjacent sa port dito sa area na to, na kasi papunta kaming Gigantes Island. So dito rin yung sakayan papuntang Gigantes Island, dito yung take-off point. Maganda tong lugar na to kasi bukod sa mga fishes, meron palengke dito. So bago ka pumunta ng Gigantes, maasikaso mo na talaga yung mga kailangan mo. Also may mga accommodations din around the area. And special shout out kay Ludis Pension House. Doon kami nagstay for the night kasama si Mac Creus and our families. So yun, let's start. Let's fucking do this, man. Let's do this. Trademark, man. Bago kami bumiyahe, nagalmusal muna kami sa malapit na kainan sa port. Tour package nga pala ang kinuha namin dito sa Gigantes Island. Meron kaming tour guide, food at accommodation para sa aming stay. Gigantes Island Tour and Services po. Bali may 6 island tayo na itinerary. Tapos abot sa itinerary sa island, swimming at saka picture taking. Ngayon kay season ng habagat, yung 6 island, hindi natin pwede napuntahan yung iba. Yung available na island, bali 2 island lang tayo. Tapos accommodation tayo pang barangay, Lantangan, Gigantes Sur po. Lantangan Beach po. Doon na tayo mag-check-in kayo, ma'am, sir. Kagaya ng Tagkilagon, hindi natin mapuntahan. Cancel, San Barbantiki. Tapos yung Mini Boracay. Tapos Pulupandan Island. Hindi natin mapuntahan yung Kabugaw kami. Yung Kabugaw, pupunta natin. Tapos Ito Kilagon ko yan, hindi? hindi kaya, sir. Bakit? Kasi makikita nyo yung area. Si rock formation pag nasa printi ng habagat ng hangin. Yung Tagkilagon. Wala tayong magagawa pre kasi nagbagyo nga eh, di ba? Siyempre safety muna. Safety first. Oh, safety first. So, pasok na tayo kaya, no? O, tara. Salamat sir! Tara. Boarding na tayo sa ating mga. Let's go! So, ayun na. Punta na kami ng Gigantes Island. Ba't nga pala Gigantes ang tawag doon sa island na yun? Ano yan, may kwento dyan. Yung parang dalawang gigante, nag-away. Oh, kaya nabuo yung island. Oo. Tapos nagbatuan sila ng parang mga lupa. Oo. Kaya nabuo yung dalawang isla. Ganun? Oo. Lasing ba sila? Oo, lasing. Lasing. Alam mo yung pag naihi sa Roro? Oo, yun, ganun. Bounce, motherfucker, bounce! Yeah, bounce, motherfucker, bounce! Yung island na nakikita nyo na yan na yung Gigantes Island. So, kanina pa kami nagtotounce dito. Nakarating na nga kami sa Kabugay Gamay Island, which is part of the Gigantes Island, parang group of islands ng Gigantes. Itong Kabugay Gamay Island is called the Selfie Island. Selfie Island. Kasi ito yung sumikat daw talaga sa social media. Meron tong parang maliit na hill where you can do your selfie na merong magandang backdraft ng mga islands. So let's go. Disembark muna tayo dahil sobrang lakas ng mga alon kanina. Medyo bogsa talaga. Ay, yeah. For whatever reason, during this time of the year or siguro yung talagang punta lang namin, medyo kulot yung dagat. Yung selfie site na sinasabi ko sa'yo nga pala kanina dito sa island na to is that one. So, yun. So, you have to go up and then doon ka magsi-selfie doon sa may part ng Philippine flag. At dahil merong akyatan sa taas, syempre, fuck that shit. Hindi tayo papanik.
Kaya mo na siyang ganun. So papanigin natin tong hill na to. Papanig tayo. Going up there, tapos little bit of pictures and videos. And pupunta na tayo dun sa island where we will eat our lunch. Akit, putang ina. Akit pa. Buisit. Ano? Gusto mo sipahin kita? Karga ka dyan. Karga your face. Top ng yung kanina sinasabi kong hill. Ang ganda ng view pare. Tapos ito yung likod, yung pinaka parang island. And that island, yan yung part ng Gigantes Island. So nandito naman tayo ngayon sa Antonio's Island. Bali itong Antonio's Island is situated sa south part ng Gigantes Island. So katuktong to actually. Katuktong lang naman to pero ewan ko bakit tinawag na Antonio's. Google nyo na lang ulit. Ang galing ko no, dami ko information na binibigay. Merong mga hills dito and merong mga parang pools na you can swim and also then you have the along parang stretch, not that long pero you have a stretch of sand or beach na pwede ka mag-swim. Pero sila mga markers na kung hanggang saan ka lang pwedeng mag-swim dahil syempre hindi natin alam, most probably malalim na pagbanda doon. And meron mga stores din dito and you have CRs and I don't know if if those are accommodations pero yun. Ito yung tumambay dito, may nag-team building nga dito eh. Tikman natin kung iba ang lasa ng mais con yelo dito sa Antonio's Island. Antonias. Antonias ba? Antonias. Putang ina, kanina pa ako Antonios ng Antonios. Antonias. Antonias. Sabi mo, ano sa'yo? Antonias. Hindi, yung sinasabi mo kanina. Antonios. Asawa ni. Antonias. Tignan natin ha. Gusto yung urchin? Oo, May biglang pumasok na message. Pero pare, saktong-sakto sa napakainit na panahon dito. Tangin na saglit pa lang tayo nandito sa dagat, sunog na sunog na. So nandito na tayo sa Gigantes Sur after nung very crazy boat ride mo. Ay, teka, picture daw. Sige po. Thank you. And pagdating namin dito, may nakahanda ng food as part of the package, tour package na in-avail namin. So, pahinga muna and let's freaking eat, man. Kung mahilig ka sa scallops, swak na swak sa'yo ang Gigantes Island dahil sa kanilang mga scallop farm dito mismo sa isla. Dito na rin kami nag-celebrate ng birthday ng anak ni Mac. At syempre, galit-galit muna habang kumakain.
So tapos na kami mag-lunch and okay lang. Sakto lang. No, pre? Di masarap. No? Di masarap. Kasi ito lang naman yung nakain namin mga scallops. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Sakto lang. Sakto lang. Oh. Napasarap siya. Sakto lang. So dito sa Gigantes Island, pag nag-avail kayo ng tour package na merong overnight, meron na rin kasama naman accommodation for that. Yung sa amin ngayon is this one. Beachfront siya, actually, that's the beach. Tapos meron siyang multiple double decks. So kung malaking group kami, so yun. Magkasya naman kami. And yun, malinis yung kwarto and all amenities are okay and good. So okay na, di ba? Just enough for you to rest. Kasya ba tayo? Kasi sarap yung kain namin ng scallops kanina. Pupuntahan namin yung scallop farm dito. Ayos. Sir, ano pong pangalan nila? Robert po. Nice! So nakakas tayo ngayon kay Kuya Robert. Okay. Pupunta tayo ng scallop farm. So dito no, talagang habal-habal yung number 1 transportation. Opo sir, kasi hindi pa po kami na widening dito sir. Hindi pa yung tapos yung port doon. So talagang ano sir, motor-motor lang Oo, muna. motor. Tapos yung iba may mga sidecar naman. Pero kailangan talaga huminto yung isa pag magkasalubong. Pero doon sa pupuntahan natin Kuya, medyo ilang minuto po yun? Gano'ng kalayo? Mga siguro nasa 20 to 25 minutes. 20 to 25 minutes. Depende din sa takbo ng natin, ang balakal. Kasi minsan may... Pero ano lang yun, no? Yung 20-25 minutes, takbon chubby lang yun. No? Opo. Takbong pugi. Takbong pogi, tama. Takbong pogi lang. Inabutan kami ng ulan, so kailangan naming magpahinga muna. Ayun, relax ako lang. So, nakisilong muna kami. Ay, good afternoon po. So ayan, kamusta yung experience na nakapaghabal-habal ka sa gitna ng isla? Gago parang kulit. Di ba? Oo, Stig, no? ang galing, ang ganda. Saka, Dre mo, ganun kakipot yung kalsada. And, di ba, mostly sa turista, doon lang sa front. Oo. Sa may... So, nandito tayo sa likod ngayon. Sa likod tayo, Oo. hindi nila alam, sa may gitna ng Island. island Oo. merong paaralan, merong nga eh. line-in. Uy, parang, Diba? take note yung elementary school. Oo. Parang naka-solar, parang. Wow, galing yan. Astig. So dito sa nilalakaran natin, ito yung sinabi ni nung nasa transient natin kanina na yung mga shells ng scallop is ginagamit na pantambak. O, diba? Sa karsada. So, nakakatulong pa rin talaga. Ang galing. Yun sila. So, we're walking in the rain. Yes, we're walking in the rain. Pupuntahan natin yung scallop farm. Dito naman sir, ang bumibili ng ng mga meat scallop, sila yung buyer. Ay, yung ano lang po, yung laman lang Yan, talaga. yung puti lang po. Puti lang. To, pasira na naman to eh. Malis ka dyan. Sorry, teacher ka pala. Para dito daw yung Tapos- bentahan ng nung meat ng scallop. Tapos dito mura lang. Opo. Dito yung pinakamura na Magkano yung sir? Magkano yung price usually? mga nasa 110, 120 po mga ganun Per kilo siguro. po. Pero siguro ngayon kasi medyo kaunti na yung supply, siguro nasa Tataas mga naman. 180 mga Oo. ganun. Dati Oo. talaga nung summer Opo, talaga marami. talaga marami. Kasi maganda pag sisid. Opo. Hindi masyadong Sinisid po ba yan? Oo, kasi compressor yung wild yun sir ha, hindi yun Hindi yung farm na... farm, oo. dito, hanggang dito lang tambak to. Opo. Dati, shoreline to dati dito. Talaga? Oo, ng dagat. So parang Tambak na tambak. parang reclaim na land po Oo. ito. Kumbaga, Okay. man-made na. Opo. Grabe, lakas ng ulan. Pero magandang araw. Tignan niyo yung lugar na to. Itong area na to, malapit na tayo dun sa parang scallop farm nga nila. So, nagkalat na yung mga shells dito that serves as their landfill. And sabi ni na kuya, yung barangay daw is regulating yung paghuhuli ng scallops or pag-harvest ng scallops. And then may certain na laki lang ang allowed na
nakunin. Paano sir, kinukuha yung scallop? Bali sir, yung pagkuha ng scallop, bali yung scallop po, wild po yun. Bali, sinisisid po yun. Umaalis sila umaga, tapos dumadating sila mga nasa 12 po. Nagkwento ang aming mga guides kung paano nakakatulong sa kanila ang panguhuli at pangangalat ng scallops. Bukod sa pagiging tour guide sa isla, isa kasi ito sa kabuhayan ng mga nakatira dito. Kahit hirap ang buhay, masaya pa rin sila dito at makikita mo ang pagmamahal nila sa kanilang isla. Dito sa area dito, sa likod ng Barangay Lantangan, malapit sa shore. By the way, yun pala yung Gigantes Norte. Nandito tayo ngayon sa Gigantes Sur. Meron kaming nakita dito na nakakatuwa. Something cool, pare. Papakita ko sa inyo. Oh, yeah. Nakikita niyo yung tinutuntungan ng babae na yun? Yun. So, yung na yun, yung tinutuntungan ni madam na yun is rebulto ng butanding. So, apparently, yung butanding na yan is namatay dito sa area na to, kung saan nakalagay itong bangka na to noong 2017. So, na-beach yung whale na yun. And in memory ng butanding na yun, naglagay sila ng rebulto dito. How cool is that? Ang cool, di ba, pare? Lapitan natin. Ate, sino po naglagay ng po nito? Sino pong mga gumawa po nitong po na to ng botanding? Buong gabi ng barangay. Buong barangay po. Tapos yung ano ginawa doon sa pinaka whale po? Chinap-chap nila? Katawan niya, Opo. buong katawan niya. Opo. Diyan, nakahiga. Ma'am, maraming salamat po. Ay, nakakapagod no? Oo, pare. Napagod ako. Pagkataas natin makain ng happy. Masakit sa mukha? Oo. Init. Ang init ka kanina. Oo. Pero parang mukhang sunog ka na. Hindi ah. Ang mukha ko. Hindi ako sunog. Patingin nga, patingin. Hindi ako sunog. Ay, putang Si Uncle sunog! Ito, pakita ko sa'yo. Oh. Hindi ka kasi nagsuot ng custom drapes, pre. Ito yung sabi ko sa'yo, di ba? Gawa na, kaya Pare. Ayun nga no. Asan sunog? Lapitan mo ng camera, Sino mo? Hello. Sino ang sunog? Oo nga no. Sino sunog? Ako. Sunog ako. I'm sunog. Siya ang sunog, di ba? So, ang to siya sabi, dapat mag-custom drapes kasi. Alright. Saan ba nakakabili ng custom drips? Sa nakakabili ng custom drapes dito sa Armis Gears. Ito yung link dito sa Shopee. Bilan nyo na kayo. Ang gagawin nyo lang ay mag-add to cart at mag-check out at proceed your order na. Ngayon ko lang sila natalo sa kaputian. Men. Diba? So custom drapes, bilhin na kayo. Wag niyo akong tularan. Magsuot kayo ng custom drips Tama. para hindi kayo masunog. So yan ang silbi ng custom drapes. Hindi lang pang ride, hindi lang pang forma, kundi may benepisyo din na pampaputi. Tingnan mo to. Oh, may itim na. Ito si Mac Reyes at nagsasabing pag custom drapes kasi para pumuti. Papunta na kami sa aming bangka. Ayun, so sasakay nga kami dun sa maliit na bangka na yun. And then saka kami lilipat dun sa mas malaking bangka. Kuya, maraming salamat po for keeping us safe. Sir, maraming salamat po. Kaya, thank you po, thank you. Ingat kayo sir. Sir, maraming salamat po for keeping us safe. Salamat po. Thank you so much. Thank you po. So ayun na nga, nandito na ulit kami sa port area. And balik na ulit sa travel via land. Mac Reyes.
And that concludes our Gigantes tour. And try it. Subukan nyo. Okay naman. Okay yung place, okay yung mga activities and all. And as usual, stay safe guys.